Ano nga ba ang magandang investment sa Pilipinas? Based on my experience po, ako po, sa mga hindi nakakaalam, ako po ay nasa Germany ngayon at nakapagpangasawa po ako ng isang German. Naisipan kong gumawa ng video na ito na kung paano ako nag-invest sa Pilipinas para po ako ay makapagbigay sa inyo ng kaalaman or gusto ko pong i-share kung ano yung aking naging investment sa aking 15 years na pagtira sa Germany at kung ano ang aking mga napundar at ano ang aking mga nagawang investment at kung kumusta naman ang mga ito. Alam naman natin na tayo ay tatanda rin balang araw at yung mga nagagawa natin sa ngayon ay hindi na natin magagawa balang araw. So, yung trabaho ko po dito is gardener. So, that's why, nag-i-invest sa ngayon na pwede pa ako mag-invest kasi kumikita pa ako sa ngayon. Kasi alam ko balang araw, hindi na ako pwedeng magtrabaho dahil sa ang sakit ng mga katawan natin at hindi na natin kayang magtrabaho. So, kaya naniniwala po ako sa kasabihang kung may itinanim ay may aanihin. So, ito na nga yung mga investment na ginagawa ko. So, yung una kong investment na ginawa is step by step talaga. Sa 15 years po, guys. Sa 15 years, wala pa akong ipon ngayon sa aking bank account dahil sa ang dami-dami kong mga ini-investan na mga kung ano-ano na lang yung mga ini-invest ko. Kasi naniniwala ako na balang araw, aani din ako. So, sa umpisa kasi, nagpaaral ako ng 3 kapatid. So, yung lahat ng aking mga sweldo ay napupunta doon. At bumili din ako ng car sa Pilipinas dahil nga parang sharing ko na rin sa aming living ng aking asawa. At medyo mahal-mahal yung pagkabili ko. Kaya lang matatawag ko yun na liabilities kasi nga super mahal ng pagkabili ko, tapos hindi ko naman siya naging negosyo kasi hindi naman ako doon kumikita at wala naman akong nakukuha na income doon. So, at naibenta ko rin siya worth of 80,000. So, ang bili ko is 174,000. Tapos, yung pagkabenta lang is 80,000 kasi nga second hand daw, ganyan-ganyan. At kaya yun, parang napag-isip-isip ko, sige na lang, okay na lang yun, hayaan ko na lang yun. So, may mga lost din ako na ang dami kong mga lost. Pero, kasi dati hindi ko pa alam kung paano, mga ganyan-ganyan. The next step is, yun, nagpaaral ako ng mga kapatid. So, sa pagpapaaral ko naman ng mga kapatid ay super happy naman ako kasi ngayon nagagamit ko sila at yung isa kong kapatid na pinag-aral ko ng nurse, super happy ako kasi yung pagpapaaral ko sa kanila ay talagang tinumpasan nila ng todong-todo at yung pinapaaral ko na nurse, siya yung nagbabantay ngayon sa aking mother kasi nga wala ako sa Pilipinas at ayun, natutuwa ako kasi may trabaho naman siya na tama doon at maganda naman yung income niya. So, kaya very happy ako at ang pinaka-happy ako ay siya yung parang parang blessing na rin siya para sa akin kasi kung wala siguro siya sa buhay ko, hindi ko alam kung makapagpatayo ako ng mga bahay doon or kung magagawa ako ng gusto kong gawin sa Pilipinas kahit wala ako doon. So, very, very, very thankful ako kay Andresa kasi siya yung gumagawa doon kahit wala ako. Sa buo kong pamilya at especially sa aking mother din dahil super supportive mother po siya. At yung pulis naman na pinagpaaral ko rin, very happy din ako sa kanya kasi super blessed din siya ngayon. So, nag-aaral siya ng training na nagko-continue pa rin siya ng mga training at kumikita na rin siya. At nakakatulong na rin siya sa aming pamilya kasi sa mga income niya, nagsisavings na rin siya at maganda rin kasi kung may mga halimbawa, mga emergencies or kung mga ano-ano sa aming pamilya ay pwede na rin siyang tumulong. Kasi nga hindi naman ako basta makatulong lagi sa aking pamilya sa Pilipinas, lalong-lalo na may sarili akong pamilya dito sa Germany. At alam naman natin kung nasa Germany po tayo ay may marami din tayong binabayaran at super ang mahal po ng ating
ng mga gastusin dito at lalong-lalo na may anak kami. So after ng pagpapaaral ng mga kapatid ay sumunod naman ang pagpapagawa ng bahay. So pinagawa ko po yung bahay namin na sobrang ang liit. So pinagawa ko ng 4 na palapag ang pinakauna namin na bahay at pinasok namin doon yung mga kapatid namin na para at least hindi ako magbibigay ng cash sa kanila o mga pera-pera para parang tulong na lang din sa kanila kasi naaawa din ako sa kanila. Ang mahal-mahal po ng rent room sa Manila. So, at least may masisave din sila kahit papaano. Sana. Ayun. So, pinagawa ko yung bahay ng 4 na palapag para po sila doon ay makapasok. At yung isang room doon sa 4 na palapag ay pinapa-rent po namin. So, yung rent doon ay binibigay kay nanay para hindi na po ako mag-extra padala kay nanay po. Pero, ayun. Yun naman yung mga ginagamit ni nanay sa mga pambayad-bayad ng mga ano-ano. Ayun. At si nanay ay matanda na rin. So, kailangan niya talaga ng suporta at alam niyo naman yung nanay ko nagtitinda pa rin siya hanggang sa ngayon, hindi pa rin siya tumitigil na magtinda. So very proud of her also na hindi siya ganun kasenyorita din. So at yun, the next is nagpagawa ako ulit ng bahay para yung nanay ko ay makapasok doon sa kasi sa sobrang dami po namin na magkakapatid at marami po kaming mga malaki po ang aming pamilya. So pag nag-party-party, medyo nalulungkot ako kasi super ang liit lang ng area, tapos parang nag-ano kami siksikan sa isang lugar. So bumili na naman ako ng isang lugar na medyo malaki-laki konti sa pinakauna kong pinagawa ng bahay. So at ito na nga yung blue. At pinagawan ko rin ng rooftop terrace para at least kung may mga party or ano, doon po kami magkita-kita sa pinaka-tuktok. Yun. At ang pinaka-third ko po na house investment ay, ito matatawag ko talaga na investment kasi balang araw guys, sana in God's grace, makakakita talaga, magkaka-income na talaga ako dito sana soon. Sa pagka-ngayon kasi medyo may utang pa ako ng mga 90 or 80,000 or mga 90,000 maybe or 100,000 dahil nga sa investment kong to ay medyo na anong tawag doon, medyo nagkulang yung aking budget. Hindi naman siya talaga budget kasi talagang sinabi ko lang sa kapatid ko, sige paggawa na natin ng bahay kahit na alam ko na hindi pa kaya. Tapos sabi ko, sige na lang kung may mga income ako every month, so ipapadala diretso sa Pilipinas para mapagawa po itong pangatlo na bahay na ito. Ang plano kasi namin dito is ipa-rent po namin siya para may income naman din po ako every month. So maybe for 10 years or mga 7 years or 8 years hindi pa maibabalik yung money kasi nga sa laki din ng investment natin dito. So maybe for 10 years doon na talaga natin masasabi na talagang yung pera bumabalik na. So we will see and good luck. Sana ay may natutunan kayo dito sa aking video at sana ay naantig ang inyong mga puso na mag-invest din kasi nga hindi naman din natin alam kung hanggang kailan tayo magtatrabaho guys. So mag-isip-isip kayo kung ano yung mga i-invest niyo. Yung sa akin lang ito yung naisipan kong i-invest bahay talaga kasi yung kung nagbibigay-bigay ako ng mga pera-pera sa mga kapatid ko, so mauubos lang siya. So ang iniisip ko kaya pinagawan ko sila ng bahay para at least monthly hindi na sila nagbabayad ng rent. Parang yun na yung pinaka-support ko sa kanila. Tapos yung nanay ko pinagawan ko ng bahay para hindi na rin sila magbabayad ng rent. Tapos itong pangatlo yun, doon ako kikita ng rent very soon. Hopefully. And ayun,
sana maging successful po itong investment natin, and sana na motivate ko rin kayo, at isa rin ito sa motivation ko para magpatuloy na magtrabaho dito sa Germany kahit gaano kahirap po yung work. Parang everyday tinitingnan ko na lang yung kung ano yung mga nagawa ko na sa Pilipinas at yung mga na-invest ko doon, at happy naman yung puso ko. So kahit papano may motivation tayo.